Mga kwentong pambata. Mga pakpak ng pag-asa. Sa loob ng isang magandang kagubatan, isang lalaki ang lumapit sa kanyang minamahal na asawa. Napipisa na ba sila? Hihi, aabutin pa ng ilang linggo. Alam mo yan. Pwede ko silang makita? Hindi, kailangan ko silang painitan. Oo. Totoo. Ito ang paborito mong prutas. Salamat. Kaya kukuha pa ako ng prutas. Sige. Oh, sige. Hoy, makinig ka. Ano? Ikaw ay magiging mabuting ama. Gaya ng pagiging mabuti mong asawa. Babalik ako. Nagdaan ng maraming linggo at isang araw. Habang natutulog ang kanyang asawa, Wala akong ginawa! Napipisa na sila. ang mga batang ibon ay magaganda. Tuwang-tuwa ang mga magulang, habang isa-isa silang napipisa. Ha! Ang lahat ba ay... Siyempre, ayos ang lahat. Lahat ay ayos. Lahat ay ayos. Hindi lahat ay maganda. Habang lumalaki at lumalakas ang maliliit na ibon, napagtanto ng lahat na ang pinakabatang ibon ay hindi kailanman makakalipad, sapagkat ipinanganak siyang may maliit na pakpak. Hoy! Hoy! Gusto mong sumakay sa likod ko? Hindi ama. Wala ako sa mood. Sige na. May gusto akong ipakilala sa iyo. Wag! Ayos ba, anak? Gusto ko yan pag ginagawa mo. Gawin mo ulit! Hoy! Big ears! Sino yan? Oh, kumusta? Anak ko! Tito, pasok ka. Ang mga bagay na meron ako sa aking lungga. Ginoo, di mo na kailangan na balahin ang sarili mo. Di siya alis. Dito lang siya upang magbantay para walang malalaking ibon ang pwedeng kumain sa akin. Tara, laro tayo! Pumasok si Tito sa lungga. Nakita niyang maraming bagay na pwedeng paglaruan. Pero interesado siya sa isang bagay. Wow! Gusto kong mangulikta ng mga bagay, kaya anong gusto mong laruin? Lahat ng mga ito! Kinuha ni Tito ang mga ito at gumawa ng isang bagay na wala pang nakakakita noon. Tinulungan siya ng kuneho. Ama, pwede ba bang kunin itong dulo at ilagay mo ito sa paligid ng ating pugad? Si Tito ay gumawa ng isang magandang hagdan gamit ang mga sanga ng kahoy, belotas at karot bilang mga hakbang upang siya'y makaakyat at makababa ng puno kung kailan niya gusto. Tito! Ito ay napakaganda. Alam kong may gusto akong gawin mula sa aking koleksyon, ngunit wala akong maisip. Hindi. Hindi ko pwedeng pahintulutan na ibigay ito sa'yo. Bakit? Sige na. Bakit? Dahil kung si Tito ay makakaakyat at baba ng puno ng mag-isa, siya ay maaaring mapunta sa bibig ng isang ahas o mga kuko ng buitre o kung ano man. Kaya hindi. Pasensya na.
Hindi pa nararamdaman ni Chicho ang ganitong kahabag-habag sa hindi niya kakayang lumipad dati. Alam mo, mas malaki ang tenga ko kaysa sa iyong mga pakpak. Kaya't ngayon inaasar mo ako? Hindi, sinasabi ko na hindi pa rin ako makalipad. At hindi rin siya. Alam mo ba, kapag nais mong bumaba sa puno at wala ang inyong ama, simpleng sipol ka lang sa akin, gaya nito. At darating ako para sunduin ka. Subukan mo. May bago akong koleksyon ng mga bagay. Wow! Magsimula tayong bumuo! Napakasaya nito! Gusto mo subukan sa labas? Oo. Anong ginagawa niyong dalawa? Nagpapapansin kayo ng sobra. At Tito, paano mo nagawang bumaba dito nang walang pahintulot ko? Ama? Ito ay mapanganib. Anak natin, hindi natin kayang paliparin si Chicho, pero maaari naman nating hayaang mabuhay siya. At iyan nga ang aking ginagawa, pinapanatili siyang buhay. Nang wala siyang kasiyahan? Anak ko siya at proprotektahan ko siya. Si Tito ay nalulungkot, ngunit alam ng kanyang kaibigang si Big Ears kung paano siya papasayahin. Tito, napag-isip-isip ko, Ano? maaring gawin mong manika ang batingting nang walang paa at pasayawin mo ito sa kagubatan. Bakit hindi ka gumawa ng pakpak para sa'yo? Sa tingin mo? Sulit na subukan, tutulungan kita. Kaya nagsimula sina Tito at Big Ears ng isang kapanapanabik na paglalakbay na ito araw-araw. Paalam, Mama. Pangako kong mananatili ako sa loob ng lungga. Nakita mo, sabi ko sa'yo, siya ay masaya at buhay. Naiintindihan niya. Ang mga pakpak ko! Sa wakas, dumating ang araw para subukan. Ina! Ina! Pakikuha naman ang mga paborito mong cherries ngayon. Sige na, mananatili ako rito kasama si Chicho. Mga bago kong pakpak! Sinubukan ni Tito ang mga pakpak, ngunit hindi siya makalipad. Huwag kang mag-alala, subukan mo ulit, baka kaya mo yan. Sa tingin mo? Alam ko. Kaya't sinubukan ulit ni Tito ng paulit-ulit gamit ang iba't ibang mga materyales, iba't ibang mga paraan sa loob ng mga buwan. Ngunit hindi pa rin siya makalipad. Wala na akong pag-asa! Hindi na ako makakalipad! Hindi. Kailangan mo lang ng mas maraming inspirasyon. Bakit hindi ka sumama sa amin ng mga kaibigan ko sa lawa ngayon? Mabuti ito para sa'yo at baka magkaroon ka ng mga bagong ideya. Ginang, Hoy, paano naman ang mga paborito kong cherries? Sige, Sige, balik kayo agad. Sinikap ni Tito ang magkaroon ng masayang panahon kasama si Big Ears at ang kanyang mga kaibigan, ngunit malungkot siya. Bigla niyang nakita ang isang bagay. Wow! Tumakbo si Tito habang hinahabol ang drone. Bigla niyang nakita uy, maligayang pagbabalik. Uy, sino ka? Sana hindi ka nasaktan ng bagay na ito.
Paumanhin. May problema. Gusto mo ng mga pakpak? Ipinakita ni Tito kay John ang lahat ng pakpak na nagawa niya. Hindi, masyadong mabigat yan. Oops, iyan ay hindi sapat na malakas. Teka kaibigan, kung nais mo ng mga pakpak, kailangan mo magkaroon ng malalakas na kalamnan. Upang ikay makapag-ikot at ng isang material na hindi magugunaw. Habang iniisip ko kung anong material, kailangan mo munang mag-ehersisyo para makalipad ka. Habang si John ay nagtatrabaho ng mga pakpak para kay Tito, si Tito ay nagtrabaho ng husto sa kanyang lakas. At tinitingnan niya si John na nagtatrabaho ng may pagkamangha. Marami pang cherries! Hindi ba parang sobra ng kinain mong seresa ngayon? Hay, sige na nga, kunin ko na. Ginang treetops, malapit nang mapisa. Anumang araw na lang! Huwag kang mag-alala kaibigan. Sa wakas, matapos ang maraming linggo, natuklasan ni John ang solusyon. Narito na! Ito na ang iyong mga pakpak. Ito ang paraan paano mo sila masuot. Isinuot ni Tito ang mga pakpak at lumipad palayo. Ito ang pinakamagandang pakiramdam sa buong mundo. Ako'y lumilipad! Ako'y lumilipad! Ako'y lumilipad! Tingnan niyo ako! Ako'y lumilipad! Yay! Ito ang pinakamasayang araw, pati na rin ang pinakamalungkot na araw sa buhay ni Tito. Munting kaibigan, panahon na para sa akin na umalis. Sa lahat ng mga imbento ko na aking ginawa, ito ang pinakamasayang pagkakataon ko. Kakalungkot na wala na ako dito. Tandaan mo, huwag mo itong papabayaan malapit sa tubig. Ayos ba? Aalis na siya? Salamat! Uy! Lumipad ka kaya papunta sa iyong ina. Yee! Woohoo! Ina! Ina! Tingnan mo! Lumilipad na ako! Tito! Aking anak! Tito? Ama? Itay? Kami... Hoy! Ina! Ako... Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya. Maiintindihan niya. May bagyong parating. Hindi pwedeng mabasa mga pakpak ko. Kailangan ko pumasok sa iyong lungga. Nasaan sina Ginoo at Ginang Treetops? Baka sila'y naipit sa bagyo. Ang mga inakayan mamamatay. Tito, hindi dapat mabasa ang mga pakpak mo. Huwag kayong mag-alala mga kaibigan, nililigtas ko kayo. Tinakpan ni Tito ang mga takot na inakay gamit ang kanyang magagandang pakpak at ito ay nabasa. Ang iyong pakpak? Alam ko. Anak, ayos ka lang ba? Opo, Kaibigan, sumama ka sa akin. kailangan mo kong ibaba. Dinala ni Big Ear si Tito sa lawa kung saan sila unang nagkakilala ni John. Ang aking mga pakpak! Kailangan nilang matuyo, ngunit okay lang ba sila? Sa tingin ko, hindi. Kaya mo yang ayusin. Kaya mo yan. Ama? Pasensya ka na anak.
Nakalimutan kong kung ano ang meron tayo ay mas malaki kaysa sa kung anong wala. At matapos ng ilang araw na pagtatrabaho, nagawa ni Munting Tito na maiayos ang kanyang nasirang mga pakpak. Narito na si Tito! Ang super ego na wala ng sarili mga pakpak! Di na masama, di ba, Big Ears? Hindi na masama. Ang mga bagay na meron tayo ay mas malaki. Mas malaki kaysa sa mga wala natin.